na ako magpa-interview kasi narinig nyo naman yung boses ko kung paano kanina. Pasama na ng pasama. Upo kasi ako ng ubo eh. Pero thank you sa lahat ng nanood. Naka-live naman sa PIOB. Pero magpo-post kami ng more details kasi yung narinig ba ako? Yung 45 minutes or 1 hour na speech. Alam ko, not everyone has time to watch. So magpo-post na lang kami ng mga summary anong details. Thank you. Pasensya na yung boses. Medyo wala naman ako sakit pero ko baka ganun lang. Alam ko kayo mo sagutin, but about the Peace Covenant, when you beat the Chinese people, Peace Covenant talaga ang covenant every 3 years. So there's no need for politicians to arrange their own. Meron naman ko. Sir, ba't ganyan ka maglakad? Sir, kasi lalakad ka rin eh. Sir, last na. Sir, the housing project, you have a mega housing. Huwag niyo po ako pakabulin, Mayor. Sir, you have a mega housing project, but it will entail traffic, and traffic is one of the city's problems. Paano niyo po balak Master plan naman yan. Hindi naman kami bara-bara magtatayo. Kaya nga medyo matagal kasi the planning, we really take planning seriously. So, kaya nga yung sinasabi ko, ayan, so we take the planning seriously. Sir, you're taking the planning seriously, but not this interview, ha? No, I take the interview very seriously. Kaso lang, hirapan na talaga boses ko, honestly. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Well, that's so exciting kasi for people to hear what this government has been doing. Oo, at alam ko naman na nakikinig sila at naiintindihan nila what we are after. So we heard from different branches of the government, yung sa Sanggunian, sa executive, at of course kahit sa Congress. Makikita natin na nagtutugma-tugma sila towards a common objective. So I think it was well explained. I hope people are listening and digesting what has been said. So I'm so excited, especially for me on my last term. Nakikita ko na mayroong mga pagbabago, nakikita ko na mayroong mga nangyayari. At patuloy sa kinabukasan, ang mga ito ay magpapatuloy kahit sino na maupo. Yeah. Maraming salamat po, Coach. Maraming salamat din. Thank you so much. Summary, no, nakaka-proud maging Pasigenyo ngayon, no, and hinahamon ko lahat, no, na let's stand up, no, for what is right, what is truthful, no, sobrang comprehensive, sobrang buong-buo yung inulat ng ating mayor, although marami siyang na-skip, no, pero ang maganda dito, nasa tamang direksyon po tayo mga kapwa ko Pasigenyo, nakakaiyak man, nakakakilabot man, no, me, no, being an ordinary citizen na rin as well as a councilor, sobrang proud po ako na maging Pasigenyo ngayon. Ang program po natin hindi pa unti-unti, hindi pa utik-utik, hindi on a contractual basis, hindi po long term po yung iniisip ng ating lungsod. Kaya we're in good hands with Mayor Vico and your council. Kaya, salamat po for covering us. God bless all of you. Salamat po. Salamat po. Sa ngayon, 22, yung proposal no, is 22 billion. So talagang tumataas pa rin tayo ang ating budget. Katulad ng sinasabi ni Mayor, hindi tayo nag-impose ng additional na budget kahit sa na taxes, kahit sa milyar, pero tumataas tayo. Kaya napakaganda sinabi niya, walang dahilan hanggat siya ang mayor, hanggat kami ang nasa Sanggunian, sisiguraduhin namin na hindi po tataas ang ating taxes, no? Lalo na po dun sa milyar. But yung mga nakapanood, for sure, mag-aantabay din sa mga susunod pang magiging proyekto natin. Yes, so ako kanina, no, hindi man na naging bahagi no, ng speech ni Mayor dahil kanina ko pa lang naman din naipasa yung proposal. Tuloy na sa mga tricycle. Nakita nyo kanina, ipinasa ko na yung sa first reading na libre ang prangkisa natin no, sa loob ng 2 taon. Dahil ayusin natin para maging talagang panghabang buhay na nawala ng babayaran na prangkisa no, taon-taon. Yun lang at hindi rin na naisama pero yung ating mga nakalagay kasi local government code hanggang 20 lang no, ang barangay tanod sa bawat barangay no. Pero ngayon dadagdagan na rin po natin no. Kanina nakita po natin nabanggit ni Mayor yung libre pong
o madali na po ang pagkuha ng o pagpapakabit ng kuryente, no? Isa rin po tayo sa main sponsor niyan, kasama ko po si Consi Buboy at si Consi Kiko. Yung pagdating po sa Vicper, nabanggit din po kanina na yung lupa din po, isa rin po tayo sa mga principal sponsor. Yung kanina po sa 1,000 na nabanggit din ni Mayor, no? Bagamat ito sa education po, na dagdag po na incentive para po sa ating mga guro. Isa rin po ako sa main sponsor, no. So kanina, no, natuwa naman ako, no, halos lahat ako, although sa iba't ibang mga komitiya na nai-assign, pero tayo po isa sa mga main sponsor nun. At excited po ako na next year po, no, kanina rin po, naipasa na rin pa. Sama na rin kayo, no, pinipilit namin kapag may operation po, no, sa mga pagpanguhuli po sa mga may kinalaman po sa illegal na droga, may incentivize na po ang mga bahagi pong ng media at inaayos po natin na makasama po ang local vloggers diyan. Bakit po? Dahil sa totoo naman kayo laging kasama ng kapulisan natin pagdating dito sa Pasig. So yan lahat yan, tinitingnan natin ng legal na aspeto at tingin ko naman mapapagbigyan tayo. May guidance na rin po tayo ng COA kung paano gagawin yan. So dati hindi natin maituloy-tuloy. Sa tulong din ng appropriation sa chair natin na si Maro, yung mga kapulisan, yung mga miyembro ng barangay, ma-incentivize na pag nakasama. At syempre, gusto namin makasama ang members ng media. Dahil sabi nga sa batas, hindi magiging legal ng operasyon kung hindi kayo kasama. Kaya bahagi kayo sa paglilingkuran. Kaya maliit na bagay lang na ma-incentivize kayo. Nakakatakot yan, kayo ang kumukuha ng kapag may operation. No? So marami, no? Baka magsarili akong soka pag inano namin kung ano yung kung ano yung mga nagawa na ng 11th Council, pero uulitin ko po, katulad na sinabi ko sa pagtatapos ng aming kaninang session, akala ko sa pelikula na lang po nakakakita ng ganitong klase yung mga leader, si Mayor Vico, si Congressman Roman Romulo, si Vice Mayor Dodot, kakaibang team po. Maniwala po kayo at sana po ang manaig po dito sa ating syudad ay yun talaga po sa kapakanan ng para po nakakarami. Yun lang naman ang aming hiling, no, sa para po sa This is one of the most comprehensive, and I guess ito na yung, sabi nga ni Mayor, nandito na tayo sa exciting part. Maraming nagtataka siguro, siguro sa paningin nila talaga walang nangyayari sa Pasig, pero I think dama na ng lahat ng Pasigenyo na nandito na nga tayo. Makikita na natin sa mga mata natin. I think that was the most, bilang isang first-time councilor, I think yun yung isa sa pinaka-wisest decision. Minsan kasi pag sa politika, malalaman naman natin laging ang inuuna yung pangmata. Pero makikita natin ngayon with Mayor Vico na ang inuna talaga ay yung mga institutional reforms. Kailangan muna from the inside out. And I think ito na tayo, makikita na natin yung bunga ng pag-upo ng pag-gobyerno ni Mayor Vico Soto. Ma'am, kanina sinabi ni Mayor Vico na nasa tamang direction po tayo. Kaya ibig sabihin po na marami po tayo mga expect ng mga projects and upcoming programs po para sa mga Pasigenyo. Definitely. Alam nyo, sabi naman din, malayo pa tayo sa perfection, and I don't think we will reach perfection, but most importantly, we will reach progression. And I think yun yung pinaka-best way ng isang lungsod, yung progress going sa pagiging mas mabuting mamamayan, mas mabuting Pilipino, at more than anything, yung umunlad ang bawat isang Pasigenyo. 22.3 billion to be exact. And I'm yet to see yung kabuuan po nung budget kasi ngayon lang rin po na i-turn over sa amin. So, mga further details siguro sa mga days to come na lang po natin yung mga lalaman ng budget. Pero one thing is for sure, medyo nabanggit naman po ni Mayor Vico kanina, ang thrust pa rin ng ating lokal na pamahalaan ay sa health, sa education, and then syempre yung pabahay po sa ating mga bawat Pasigenyo. As compared to the last, ano po yung masasabi yung difference nung naging SOCA ni Mayor last year as of this year? Yes, itong SOCA na to, no, ito yung nilatag naman niya, hindi na yung mga plano. Ito na yung inisa-isa na niya kung ano yung mga naging success from the previous years na mga inilaban at talagang hindi sinukuan ng mga reforma ng lokal na pamahalaan na siyempre kanya rin pinangunahan at sinigundahan naman po ng sangguniang panglungsod. It's the first as the appropriations share, no, when I got here in 2022. Siguro simulan muna natin. 2022, 15 billion. Papuntang 2023 yung budget. 2024, we have 17.2 billion. And ngayon, we have 22.3 billion
na budget. So sa progressive naman kanina inisa-isa yung mga programs on health, pabahay, education, pero ang mensahe niya malinaw naman sa progresibo na paggogobyerno, lahat man ang ma-achieve natin dito sa lokal na pamahalaan, lahat ng pinagagastusan ng pondo ng taong bayan ay hindi credit sa ilang tao lamang. Hindi to galing sa bulsa namin mga politiko, kundi sa bulsa po ng taong bayan. Kaya naman ang mensahe malinaw, hindi para sa amin o hindi para sa ilan ng credit. Ito ay para sa lahat ng Pasigueño na sumusugal at naniniwala na meron po tayong patutunguhang maganda at meron pong maganda at maayos na paggogobyerno na nangyayari dito po sa ating lungsod. Siguro sa progresibo nga naman, laging sinasabi, hindi utang na loob ng mga Pasigueño sa politiko lahat ng nakukuhang benepisyo sa ating lokal na pamahalaan. And binanggit din po kanina yung tuloy na ng bagong Pasig City Hall. Yes, yung bagong Pasig City Hall, it's high time rin naman unang-una. Inisa-isa naman yan sa mga previous na mga information na binababa niya, bakit kailangan palitan. Kaya lang kailangan ng baguhin ng ganun. Hindi naman tayo magpapagawa ng medyo i-renovate lang ng konti, tapos unti-unti in the long run, mas napapagastos tayo. Lagi naman niyang nilalathala, bakit isang bultuhan, bakit isang malaki yung gagawin natin. Pero ang pinaka-importante dito, this coming weeks, ilalabas ng ating punong lungsod. Once natapos na yung kontrata, well, to be honest, hindi pa namin rin nakikita lahat. Ilalabas sa public lahat, bawat detalye ng paggagastusan ko nung kabuuang budget para sa pagpapatayo ng bagong city. Thank you so much. Mabuhay po kayong lahat. So yung kanina nabanggit ni Mayor tungkol sa expansion natin ng local senior pension, matagal nang tinatanong yun ng ating mga senior citizens, mga lolo't lola natin, tinatanong kung yung senior pension ba, paano pwedeng gawin, baka naman pwedeng mag-include yung mga may SSS or GSIS. Nung sinusuri natin to, since last year naman, yung sabi nga, yung original naman na nag-author ng local senior pension, yung dating konsehala, si Mama, konsehala Edith, Ang ano talaga niyan is baka kung pwede na magbigay additional na benepisyo sa mga senior citizen. Pero kasi, kahit gusto natin na lahat, hindi kaya ng pondo natin. Kanina in-announce, narinig ko rin sa interview ni Councilor Maro sa inyo na 22.3 billion yung budget natin. Kahit lakihan mo na ganun, right now kasi yung benefits na meron tayo, yung 3,000 kada December, tapos yung local senior pension na nabibigyan na ngayon is 22,228 na mga beneficiaries natin. Tapos kasama pa doon yung sinasubsidize natin na libreng yung mga sinihan. Tapos bukod pa doon, meron din tayo yung mga naglalagay tayo siyempre ng pondo panggamot. So hindi na kasya. Pag kinumpit natin yun, 500 million na, almost 500 million para lang sa mga benepisyo ng senior citizen. Pag in-expand natin to, kasi kung pwede makatanggap tayo, pakakainin na yung pondo natin. Ngayon po, meron tayong 80,000 na. Almost, actually nga po, nasa 82,000 na senior citizens tayo. Lumalaki at dumadami ang population po ng ating mga senior citizen. Ngayon po, ang naaral natin, ang pinagbasihan po nun, importante lang na masabi ko to para maintindihan niyo po ako. Ang pinagbasihan ng ating pension ay yung DSWD National Pension na para sa mga senior citizens na indigent o yung walang-wala talaga. So ngayon po, baka sakali, kaya na po talaga natin na isama po yung may 3,000 and below na mga may SSS since private naman po siya. Pati yung GSIS po kasi natin, it's a national po yun government, ano po yun, binibigay po. Oo. Ngayon, pag binigyan po ng isa pang gobyerno ng beneficiaryo na may GSIS, baka lang po, ma-double compensation tayo. Again, susuriin po natin yan kung paano pwede. Pero, ang importante po doon, yung mga may 3,000 and below na may SSS, ay matutulungan po natin. Madadagdagan po ang kanilang pensyon na 6,000 per annum, which is 500 per month. So, yung expansion po natin, ay yun muna yung nakita natin na may kaagarang pwedeng mabigyan po. Mga kapwa Pasigueño ko kanina narinig nyo yung mga na-report ng ating mayor. Tatapot po, yung iba sa inyo ay maraming katanungan pa.
At malamang sa malamang po ay baka mamaya hindi niyo po makasya. Maganda doon dahil po sa kanila, yung mga kaharap ko po ngayon, pwede niyong i-rewind para malaman niyo po at maghintay po kayo sa ating information office. Tutulungan po tayo ng mga kaharap natin ngayon para i-announce. Kaya po sa mga subscribers po natin, paki-like and share yung mga vloggers natin, no? Yung mga nagbabalita po. Alam niyo po, sila po ay dapat natin pasalamatan, huwag natin silang kakalimutan. Dahil ang laki ng tulong nila sa amin sa information dissemination. At sana mag-improve tayo sa information dissemination natin. Tumuto kayo sa kanila para makita niyo yung detalye pa ng mga ginawa ni Mayor Vico or natin sa lungsod ng Pasig. Sana po sa mga senior citizens, hindi lang po yung kung ano po, yung kalungkutan or yung boreal o yung kung ano man ho yung nilulook up po natin. I-look up po natin yung mga activities, incoming activities po natin sa mga darating na taon. Yung mga benepisyo na pwede pa po natin maibigay. Sana po, hindi lang yung local senior pension, yung expansion ngayon yung hintayin natin. Hintayin nyo pa po yung mga upcoming pa po natin na mga pwedeng programa. Konti pa lang po yung nasabi ni Mayor Vico, hintayin nyo po yung detalye. At check, sasabihin po natin talaga, now, it's an exciting time. Now is the time for us to be proud to be a Pasigueño. Yun lamang po. Maraming salamat. Good evening.